Today's Gospel Wednesday is from St. Luke chapter 21 verses 12 to 19. Jesus said to the crowd, "They will seize and persecute you. They will hand you over to the synagogues and to prisons, and they will have you led before kings and governors because of my name. It will lead to your giving testimony. Remember, you are not to prepare your defense beforehand, for I myself shall give you wisdom in speaking that all your adversaries will be powerless to resist or refute. You will even be handed over by parents, brothers, relatives, and friends, and they will put some of you to death. You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed. By your perseverance, you will secure your lives." The Gospel of the Lord. Today's faithful reflection is from Brother Ed Mojato. Sa Ebanghelyo, binalaan ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa mangyayari sa kanila sa pagpalaganap nila ng mabuting balita. Mababasa natin ito sa Aklat ng Mga Gawa. Para sa atin dito sa Pilipinas, hindi mangyayari ito. Pwede pa kung ikaw ay nasa Middle East. Nakapagtrabaho ako sa Jeddah, Saudi Arabia, kung saan bawal magtipon lalo na't religious activities. Kulong ka muna bago i-deport. Ngunit hindi namin inalintana ang mga ito. Tuwing Biyernes, mayroong prayer meeting sa aming flat. Mahigit sa 50 kasapi ang attendees. Tiwala sa Diyos na hindi kami pababayaan. Ngunit wag lamang tiwala sa Diyos. Binigyan din tayo ng kaisipan upang gamitin ito. Lubos na pag-iingat. Sa oras ng prayer meeting, may bantay sa labas na may dalang remote buzzer. Kung sakaling may kalaban, aalarma at maghihiwalay ang babae sa lalaki. Sa uwian, dala-dalawa ang paglabas ng building para hindi halatang may pagtitipon. May isang grupo ng mga Pilipino, born again, malapit sa aming tirahan, lumabas ng sabay-sabay. Natsyempohan ng mudawa. Hinuli sila at pinasok ang loob ng flat at nakitang sama-sama ang lalaki at babae. Kwento ng kaibigan naming kasamahan nila. Pinapili ang nahuli kung pauuwiin o tatanggap ng palo. Installment kasi 30 palo. Sinundo ng pulis para dalhin sa presinto. Tinanong niya ang kasamahan, saan sila dadalhin? Sagot ng kasama, may fellowship, hindi fellowship. Sa buong 5 taon, hindi kami nagkaproblema sa otoridad dahil sa tiwala sa Diyos at kaakibat ang pag-iingat. Manalangin tayo. Saan mo man kami dalhin, nawa ay magpatuloy kami sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Pakaingatan mo po kami sa anumang kapahamakan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.